Magsilod po ang lahat, tanda ng paggalang sa Banal na Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, pagmamahal niya'y wagas. Walang taong manhid na nakadama at may pakiramdam. Subalit ang taong walang manhid, walang patay na katawan, may pakiramdam, kaya madarama ang pagtapik sa Kanya. Halina kayo mga mahal ko. Damhin niyo kung paano tinatapik kayo upang makilalang lubos niyo ang nananawagan sa inyo, upang maramdaman niyo ang nagmamahal sa inyo, upang maluwas makilala kung sino ang bumuhay sa inyo, sapagkat ang may pandinig ay nakaririnig. Oo nga naman, kung tunay kang magninilay. Anong silbi pa ng ginagawa mo kung walang magiging mabuting pakinabang? Ano pang silbi ng gagawin mo kung pagkatapos ng pagpapakasakit mo'y kapahamakan? Anong silbi ng pinagpagalan mo kung dulot sa iyo ay kasamaan? Ano nga ba ang dapat gawin mo pa kung pagkatapos ng lahat, magawa mong ginawa mo? Nagpakahirap ka, nagpakasakit ka, nagpagal ka, nagbata ka, pagkatapos ay walang kwenta, walang kabuluhan, napahamak ka pa. Sino pa kayang matalino at may kaisipan ng gagawa ng ganito? Sino pa kayang may isip ang magmimiting tumupad at gumawa pa ng gayon? Kaya't ang taong matalino, gagawin niya ang marapat, hindi lamang sa sarili niya, hindi lamang pansarili niyang pagkatao, kundi isasama niya ang kaluluwa niya at maging ang kapwa-tao niya. At paano mo naman pagdakay nagawang hatulan ng kapwa mo? Batid mo ba kalooban niya? Tarok mo ba damdamin niya? Nabasa mo ba laman ang isip niya? Batid mo ba nilalaman ang isip niya? Kaya nga't maliwanag ang tinuran, huwag kayong humamak ng kapwa nyo. Huwag nyong hatulan ng kahit na sino, sapagkat kayo'y may mata, nakikita nyo man ang lahat ng ginagawa ng kapwa nyo. Kung maliwanag ang mata nyo, hindi nyo ba ang loob nito? Kayo'y may tenga, naririnig nyo man ang lahat ng sinasabi ng kapwa nyo kung malakas ang pandinig nyo, subalit hindi nyo lahat nawawawaan kung di nyo nabatid ang istorya. Kaya paano nyo nasasabing kayo'y nasa tama at nasa tumpak? Kaya anong habilin? Ang masakit sa inyo'y huwag nyong gagawin sa kapwa nyo. At kung ayaw nyong kayo ay hatulan, huwag nyong hatulan ng kapwa nyo. Kung magkagayon at nakakaunawa ang tao, napakagaang unawain ang gayong salita. Napakahirap bagang tagtuin ang tama. Sa taong nagmamakatwid at nagnanasang maging matwid, hindi ito mahirap unawain. Subalit sa baluktot ang isip, kailan may di mawawawaan. Kaya ang nais ng Ama, ang baluktot ang utak, ay walang masasabing baluktot na utak. Salitang tao lamang yaan, ngunit ang baluktot ang katwiran, dapat maiyunat. Sapagkat kailanman ang gawa ng kapwa mo ay di mo maaring pantayan. Kung hindi mo kayang gawin
ang ginagawa niya. Ano pa kaya ang ama mo? Ano pa kaya ang anak na sugo sa'yo na kaya mong pantayan at tularan? Sino naman ang taong tutulad sa hindi niya nakikita? At sino naman kaya ang taong magmimiting gawin ang di niya nakita? At di niya batid? At di niya kaukulan? Ang taong gumagawa ng hindi niya alam, pakialamera at mayabang. Subalit ang taong ginagawa niya ay alam niya, may pagnanasang, may paglalayon, na alin sa dalawa, mabuting layunin o masamang layunin. Subalit kailanman ang banal na espiritu hindi maglalayo ng masama. Kaya't kung nasa kabanalan at banal na espiritu ang tao ang taglay, kailan may isip niya hindi maghahaka, sapagkat hindi ito magsasalita ng hindi tama. Ang may pandinig ay nakarinig. Alalaong baga, ano pa ang mangyayari kung walang pangyayarihin? Ano pa ang kaganapan kung walang ipatutupad? Kaya't may pangyayari at may kaganapan sa buhay ng tao, may nagpapatupad, may nagpapaganap. Subalit ang tao, anong karapatan niyang ipatupad, ipaganap niya ang nagaganap sa kapwa niya? Walang sino mang makapagpapatupad at makagaganap sa gawa at nagaganap sa buhay ng kapwa-tao, maliban ginusto at maliban ninasa. Subalit kung hindi niloob at di ginugusto, kung kaganapan sa buhay nyo, ipaaman nyo na lang ito. Sapagkat kung siya'y kilala nyo, gagawin nyong marapat na kang kilalanin siya at tatanggapin na lubos nyo. Yaon ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sumayin nyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko, mula kay Mateo. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo, at gumawa ng mga kababalaghan sa inyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umula ng malakas, bumaha at binayo ng malakas ng hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umula ng malakas, bumaha at hinayo, binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon, lubosang nawasak. Ang may pandinig ay nakarinig. Ano ba ang pananampalataya? Pananalig mo ba'y matibay na? Kung gayon, di ka nababahala, di ka magagalit, di ka mangangapa kahit anong sabihin ng iyong kapwa. Sapagkat may sinusundan kang panuntunan, may tinusunod kang pamantayan, may kalooban kang nais kamtin, at mayroon kang kautusan na dapat mong sundin. Hindi yaong sarili mo, hindi yaong kapwa mo, kundi yaong kinilala mo, yaong tinanggap ng puso mo, yaong nasa sayo at nag-aaral ng mabuti sayo, kaya't ang pagiging mabuting anak mo, natututunan mo'y mula sa Kanya. Ano ang naiba at ano ang nabago? Sa taong matwid ang salita, ngunit baluktot ang gawa. Ano ang nagawa ng taong maraming sinambit at maraming salita sa lupa na kulang sa paggawa? Paano nasasalarawan ang totoong pananalig at pananampalataya? Sa isang madaling pamamaraan baga? Sa isang magaang pagtupad baga?
wala nang magsasakripisyo kung lahat ng pagtupad at pagtalimay sa pagtupad mo kung ano lang ang gusto mong gawin siyang gagawin mo. Sa pagtupad mo kung ano lang nasa mo at dadayunin ay siyang tutupdin mo. Kung susundin mo ang kalooban ng Ama at tutupad ka sa layo niya, yaon nga ang patutoong kinikilala mong bilang ama mo siya. O mga mahal ko, kay hirap na nagpakasakit ka at pagkatapos ay sasabihin sa iyo ng Panginoon mo, umalis ka sa harapan ko, kailan may hindi kita nakilala. Anong silbi pa? Anong kwenta pa? Anong kabuluhan pa? Bakit gagawa ka pa? Bakit di ka na lang magpakasama? Bakit di ka na lang gumawa ng hindi tama? Yamang palang hindi ka makakapakinabang sa iyong kabutihan. Subalit sino ang mabuti, totoo pawa ang ginawa na napahamak at nilayuan ng kanyang Panginoon at sinabing umalis ka sa aking harapan. Sa makatwid, lahat ng anak niya ay kilala niya, lahat ng anak niya ay nakikilala niya, lahat ng anak niya ay tarok ang damdamin nila, lahat ng anak niya ay nababasa laman ang isip nila. Ngunit ikaw tao, anong karapatan mong mabasa ang katwiran ng kapwa mo? Ngunit ikaw tao, anong karapatan mong mabatid mo kapalaran ng kapwa mo? Ngunit ikaw tao, anong karapatan mong hulaan ang kapalaran ng kapwa mo? Ngunit ikaw tao, anong karapatan mo para sabihin mong masama ang kapwa mo? Sapagkat walang taong makapagsasabi kung ano at sino ang kapwa-tao. Maliban ang Ama, na batid at kilala yung mga anak niya. Kaya kung nasa matwid kang katwiran, ano man ang sinambit at sinasabi ng kapwa mo, tiimbagang pinidlabi ka, sapagkat batid mo, hindi ikaw ang nagkakasala. Yaon ang patotoo na marapat mong tupdin at sundin kung ano layo ng Ama mo sa iyo. Yaon ang nararapat mong gawin at tupdin, ano man ang sinambit, ano man ang ginagawa ng kapwa mo. Kung batid mong nasa tama ka, di mo tutularan sila. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mga mahal, huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag nang magpagal kung walang pakinabang. Huwag nang magsumakit kundi makikinabang. Huwag nang magsambat sumamba kung mapapahamak lang. Subalit dahil batid ng Ama, at batid na batid niya ang lahat ng anak niyang nakikipagtuto sa kanya. Isulong niyo ang kabutihang ginagawa niyo, tupdin niyo ang mababahagi niyo sa kapwa niyo, at tupdin niyo sundin ang mga layon at aral na mabuti sa Ama, yaong pinagmulan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, ikaw na rin ang nagturan, ang saradong pintuan ay di mapapasok kailanman. Yaw na nga'y ginamit mong talinghaga, sapagkat kung sarado ang puso ninuman, kailan may di makapapasok at pinid na pinid ang kanilang pintuan para sa'yo. Kaya nga kung papaano bilang taong damdamin, patotoong hindi karoon na paroon, patotoong hindi pagkatao ang nanaig, at di rin naman ikaw, kundi ang kalaban mo. Kaya't kahabagan kaawan mo mga manak mong naligaw, at kung papaano sa iyo'y nalis siya ng tuntunin, gawin mong marapat na sila'y buksan, upang madama kang tuwiran. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya nga, halina kayo. Huwag kayong magsawang gumawa. Kung batid niyong ito'y tama, huwag kayong magsawang tumupad. Kung batid niyong hindi kayo nakalisya, huwag kayong magsawang magkawang gawa. Kung bukal sa inyong kalooban, at huwag kayong magsawang gumawa ng marapat sa amang dakila, sapagkat kayo rin kapwa ang magpapala. Ang may pandinig ay nakarinig. Subalit pagsikapan at patuloy pagsumakitan, ano man ang ginampanan nyo, makikinabang man din kayo. Sapagkat anong silbi ng buhay nyo
kung pagkatapos ng ginawa nyo, napahamak ang kaluluwa, maging kayo'y nasakitan pa. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Kaya naman, sa bawat araw na pagsusumakit at pagsusumikap ng mga anak na nakakama at patuloy na nakakakita ng kahiwagaan, hindi alintana at di inaalintana anuman ang sakit na pinagdaraanan, patuloy na sa amay nangungunyapit at kumakapit, sapagkat batid nila, buhay siyang tumatalima sa lahat ng dakot, sa lahat ng mga anak niya, na sa mabuting gawa niya'y makikinabang ang mga anak niyang sa kanya'y nagpakabuti man din. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Bawat araw, hindi mawawala ang kasalanan at kamalian. Sa sanlibutan ito'y nabuhay na't nabubuhay. Subalit kung kayo'y anak ng Ama na marapat, kayo'y kanyang ililisya. Kung isip nyo'y laman ay kabutihan, hindi kailanman madidimla. Kung puso nyo'y taglay ay pagmamahal, kailan may di kayo maninimdim. Sa bawat araw na kayo'y tumatahak, sa buhay niyong pinakikibakahan, batid ninyong mayroon kayong amang tunay na siyang nagpahiram ng buhay niyong taglay. Kaya't sa bawat dagok ng inyong buhay, alalahanin niyong may ama kayong tunay. Gawin niyo ang marapat kailanman, nang huwag masayang ang inyong kapagalan. Gawin niyong marapat na siya'y sundan, aral niya inyong pakinabangan. Kung susundin ninyong lubos at tutuntunin, makikita ninyo hiwaga niyang taglay. Kaya't halina kayo sa maliit lamang na sandali. Kung nanamnamin nyo sa puso nyo ang katotohanan at madarama nyo ang tunay na nagmamahal sa inyo, doon nyo mapapatotohanang may Diyos Ama pala kayo, na walang layon kundi kabutihan, na kailan may hindi ninasang itanimang kasamaan, na kailan hindi kayo tatamnan ng kamalian, bagamat ang tao'y marupok at mahinang laban. Subalit na dahil batid niyang karupukan ng tao, ay sadyang kasama at kapiling na bilang tao, binigyan niya ng pagpapatatag at magbibigay katatagan. Kaya siyaw ng patotoo kung espiritong nananahan, pagkatao mo'y di sisikal, di manunukal sa buhay nyo ang di marapat kailanman. Sapagkat sa isip nyo'y di mananahan na may tatanim yan. Kung matibay ang inyong pananalig, hindi kayo matitighatig at matitibang. Sapagkat batid nyo, kapwa nyo'y walang magagawa. Ngunit kayo sa pagsusumakit at pagsusumikap nyo, di man pagdaka karakarakat ura-uraday eto na. Subalit sa mabuting layunin at pagtitibay nyo, mapapatutuhanan din ang Ama nyong tinatawag at sinasamba, siyang katotohanan sa buhay nyo. Kaya nga't kung papaano kayo, madalas ang mag-isip, madalas ang masaktan. Ngunit kung madalas man at sa tuwina na may nasa inyo ang Amang mahal, ang madalas na ya'y di magiging dulot ay kasalanan, sapagkat
Batid niya kung papaano kayo humihina. Tarok niya kung kailan kayo mahina. Batid niya kung kailan kayo mawawala. At batid niya kung papaano kayo naghahanap. At kilala rin niya kayo kung paano kayo nagnanasa, na sa bawat araw ay sa kanya ito manggap. Batid niya rin ang sa inyo'y nagpapakatapat, at kilala niya ang nagbibigay lugod. Kaya taong aking mga minamahal, kung tuwiran lamang niyong mananamnam, yaong sa hindi man nakita ng inyong mga mata, ngunit dinaramat na darama ng puso niyo, kailan may di kayo matitigmak ng puot sa kapwa niyo, sapagkat mababatid niyo ang katotohanan, at ipababatid man din sa inyo ang marapat, kaya't kayo'y maglilingkod ng matapat, at tutup din niyo ang ganap, sapagkat batid niyo ang lahat, ay may hangganan at kawakasan, ngunit at pasubali, ang wag lamang ninyong mithiin ng magwakas, ang mamatay ang inyong pagmamahalan, sapagkat kung paano ito'y binubuhay, upang makinabang kayo sa inyong ginagawa araw-araw, at huwag masayang ang bawat pagpapagal ninyo, sa gayon mapapatotohanan nyo, ang inyong pinaglingkuran at dinulutan ng inyong kapagalan, ay yaong bumuhay sa inyo, na di nagmaliw ang pagmamahal, at di nakalilimot kailanman, isaksi siya sa bawat araw, maging gabi man sa inyong ginagampanan, sa inyong laman ng kaisipan, na mabuti pawang naninilid, ay ang kabutihan ng kanyang kabanalan, yung banal spiritong sa inyo'y tinanggap, yung patutong kayo'y pinaghaharian. O tao, katotohanan ang tinuturan ko, at may pandinig ay nakarinig. Yamang kayo'y mga anak ng Ama, magbulay at kayo'y magnilay. Anong sikat ng araw ang di lumubog? Anong araw naman ang di sumilay? Kung ito ay minarapat ng Amang Mahal, sa buhay mo'y daratal din ang liwanag. Kung ikaw ay nadimlan na kanyang anak, kung sa kanya ka lubos na tatanggap, kaya't paano nyo malulubos na kilalanin yaong sa inyo'y magbibigay ng buhay? Kung lubos nyong kinikilala'y kapwa nyo, minamasdan nyo bawat galaw nito, at ang bawat katagay di mawawaan, sinusuri nyo bilang pagkatao, kailan may di nyo madarama bilang kayo ang dadamang totoo sa Espiritu Santo. Kaya taong mga mahal, kayo'y magnilay, magbulay kayo, magtantong tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap magpakatoo kung bilang pagkataong kaisipan at damdamin. Subalit yaw na nga ang katotohanan, kung ikaw tao ay nagbago, may nagpabago sa iyo at tinanggap mo'y nagbago. Yaong pagkatao mo at pag-iisip mo'y taglay ng mabuti ring kaisipan, sapagkat may tinanggap kang totoo na siyang lubos sa iyo'y nagpabagong ganap ito. O tao, ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Noon, may nagkwento. Ang tao po eka ay tuwang-tuwa kapag nagsisilakihan ng mga bahay. Wala na po ekang makitang dampa, pawid. Alam niyo po, sabi niya, yan daw ang palatandaan na kapag wala ng mga bahay na mga dampa,
mga pawid, sadyang malapit na eka, sapagkat nang ibabaw na eka ang sanlibutan, kailangang hawiin na at manaig naman ang espiritong paghahari ng Ama. Gaano po kako yan katotoo? Tanong ko naman sa nagsabi. Wala ekang magpapatotoo. Sapagkat tao lang din naman ekang nagsabi. Lahat naman eka nang naganap noon sa mundong ito tao rin ang nagsasabi. Kaya walang patotoo kung di pa makikita at magaganap. Diba ganyan nga ang tao? Kaya ang tao'y nagkakasala dahil sa paghatol Ang Kristo, wala sanang nagkasala kung wala siyang sinabi na gigibain nyo gibain nyo yung templo na yan at sa ikatlong araw ay titindig ko. Dapat walang nagkasala kung di niya sinabi yun. Sapagkat di nila naunawaan kung bakit niya sinambit yaon. Wala sanang nangyaring pagkakasala kung wala siyang ginawang nagpagaling kahit araw ng pahinga. Wala sanang humatol na, bakit kahit araw ng Sabat, ba't nagpapagaling? Tingnan nga natin kung kahit araw ng Sabat, araw ng pamamahinga, ay magpapagaling. Sapagkat batid ang kanilang laman ng isip, batid ang linalaman ng kanilang damdamin, kahit na araw ng Sabat, nagpagaling at pagdakay sinambit. Kung mayroon ba kayong isang tupa na malalaglag sa bangin, ito bagay inyong pababayaan na mahulog. Walang masamang araw na ginawa ang Ama sa mabuting gagawin. Ngunit nang dahil masama ang kanilang isip at dito silang tumatanggap sa Ama at di sila nagsasabuhay sa totoong aral, marami silang naiparatang. Ganyan ang tao. Alaman ang katotohanan, alaman ang salitang banal, tulad ng panahon ni Moises, ng mga eskriba, mga hentil, mga pariseo. Alam nila ang kautusan, ngunit di nila masabuhay. Kaya't nagkasala sila. Hindi nila maarok, hindi nila mabatid na ang bawat ginagampanan ng isang Hesukristo ay papapatibay na katotohanan buhay ang Ama. Ganyan din sa panahon ngayon. Habang hindi nakikita ng tao at di makikitang dalawang mata ang katotohanan ng mga sinasambit mo'y hindi sila maniniwala sa iyo sapagkat ikay bilang tao. Subalit niloob ito ng Espiritu upang ang tao'y doon makita kung anong uri ang pagkatao at kung paano ito'y sambahin ang Diyos na tinatawagan. Sapagkat ang tao madaling maniwala kapag natanggap niya ang sinambit. Kadak at pagdaka, karakarakay tatanggapin ka kapag nagaganap ang sinasabi. Ngunit magsalita kang hindi matupad, sinisigurado ng ikaw kanyang hahatulan. Kapwa mo taong maghahatul sa iyo. Gayon ang katotohanan. Di sana'y walang nagkasalang tao kung lahat ay pagdakay pinatupad ng panahon ni Moises. Subalit, nang dahil pinakita ng Ama ang kanyang salita, maraming nag-aklas, maraming nagalit. Mabuti pa sa Ehipto, kami binubusog doon, nakakakain ng karne. Kung hindi mo kami inalis doon, sana'y di kami nagutom. Mas ginusto pa nila ang sila'y magpagal, na hindi nakikinabang na gustong hanguin ng Ama, kaysa sila ay sumunod at makita ng Ama, sila'y tapat na kanyang mga anak. Sa pamamagitan lamang ng pagkain, sila'y nasubukan. Tao, ano ang di masusubok sa inyo ng Ama? Kung tunay nyo siyang kilala at nakikilala, kung tunay kayong tapat sa puso nyo at totoo ang isip nyo, bakit pagdakakarakay napipihit ang mga isip nyo? Sapagkat di nyo mapawagtiwalaan ang totoong mga aral. Sapagkat kung hindi nga nagkagayon, hatulan. At yan ang pawang katotohanan, ang may pandinig ay nakarinig. Sulong magsuri kayo ngayon. At pagdakay humatol, humusga kayo. Katalino naman itong si Constancia, na pagdakay pinili niyang sinambit sa inyo. Yaon ang hinakahaka niya, para sabihin nyo na namang pinatatamaan kayo.
o mga isip na madumi. Kung di sana marurumi ang isip nyo, nagliliwanag kayo. Subalit nang dahil narurumihan kayo bilang pagkataong pag-iisip nyo, di nyo maabot matarok ang sinasambit ko. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Paano mo matatanggap ang kapwa mo tao kung walang damdamin mo sa kanya? Ibigay mo muna ang damdamin mo sa kanya at nang matanggap mo kahit hindi siya masamang tao. Ngunit kahit masamang tao at alam mong masama ang ginawa kapag gusto mo, ipaglalaban mo pa. Walang pinagkaiba sa panahon ng mga ninuno nyo. Kung papaano nagpakato ang binabat sinugo para sa inyo, wala nang ginawa ang tao kundi magparatang at magbintang. Kaya't nakita ng Ama ang lahat ng ito. Tinupad naman niya kung anong dapat para sa kanyang mga anak na mapagparatang isip. O tao, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, disinsana. Walang mga nagsalitang matwid na salita'y tinutupad, ngunit nakikita ng Amang hindi maganap. Nadisinsana'y hindi sila napahamak. Subalit, dahil batid ng Ama ang nagsasalita, ngunit walang pagsasagawa, ang lahat ng nagpaimbabaw, napahamak, pawa. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi mo makikita ang kabutihan ng isang tao sa galing at magandang pananalita. Subalit inaarok at binabasa ng Ama ang loob at yaon ng sinasala. Tao, katotohanan ng tinuturan ko, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alala, umbaga, kung matibay nga ang pundasyon ng pagkakabao ng pananalig nyo, walang matitibag isa man sa inyo. Subalit yaon ang patutong marupok at kayo'y hindi tibay ang kinamtan, kundi paglaban. Kaya nga't marami ang napahamak sa panahong yaon ng kinalaban ng di nasisilayan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, panahon ng Espiritu, ngunit di dapat ang masama ang manaig sa inyo. Kung nasa mabuti naman kayo at totoong kabutihan ng laman ng isip at damdamin nyo, hindi kayo magpaparatang at magbibintang ng kapwa nyo. Kaya't patotoong nasa kabutihan kayo, maganda ang loob nyo, mabuti puso nyo. Kaya't kung ito nararamdaman nyo, totoo na nga kayo sa Ama, sapagkat naarok niya, nakita niya kung paano tumanggap magmahal kayo ng kapwa nyo. Kaya nga't walang hahatulan kung walang nagsasalita, walang hinatulan kung di nagsagawa. Subalit nang dahil ang tao sa lupa'y may sinasabi at may ginagawa, doon hahatol ang Ama, hindi sa kanilang mukha. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala, umbaga, ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Dakila ba siya? Aba, walang kendi ni isa. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, ngunit ito ang pinahahalagahan ng taong makasanlibutan. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo. Kailan nyo malilinlang ang aking espiritu? At sinong taong makapanlilinlang nito? Kayo maaring makapanlilinlang kayo sa kapwa nyo, ngunit sa salita nyo'y mabibihag nyo kapwa-tao. Samantalang ako'y kahit anong sambitin nyo,
di maantig matitigatig ako para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Dali bang makinig ang Espiritu sa tao? O ang tao kapwa-taong madaling makinig sa kapwa-tao? Yan ang patutuo ko sa inyo, mga taong anak ng Ama sa mundong ito. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Sulong ngayon hatulan nyo yung mga binigkas ko. Malaya kayong magtungo sa magagaling at matatalinong taong pantas at propeta na kilala nyo. Doon tanungin nyo, nang gayo'y magsabi sila kung totoo sila, tama. At kung hindi sila totoo, huwad din sila, mali. May amang hahatol sa takda. Hindi nyo na kailangang magsumigaw na kayo ay paratangan at pinararatangan. At lalong hindi nyo na rin dapat ipagsumigaw na iligtas nyo ang sarili nyo. Sapagkat may tagapagligtas kayong totoo, batid ang paghatol kung ano para sa inyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Putol-putol bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Putol-putol, alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Putol-putol bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minayan, hawak na linipad pa ng iba. Yan ang patotoo. Kung misa'y aagawin, hawak na lulundag pa. Ngunit kung misa naman, nakatahimik lang pumaroon sa Kanya, ganyan ang gagawin ng Ama. Tandaan ninyo, mga mahal ko. Pakatagaan nyo sa bato. Bakit sa bato ko tinuran? Anong gulog ang tumaga sa batong hindi umaldag? Nataga ba niya ang batot na biyak? Yan ang patotoo ko sa inyo. Walang tatamang patalim sa batong sandigan. Lahat tatalab ba ito? Hindi tao. Aaldag lahat ang patalim sa batong sandigan. Walang makabibiyak, walang makapagwawasak. Kaya tao, nang batid nyo na at nabatid ang totoo, dapat pininid nyong labi nyo. Nang di kayo hatulan kung anong mga sinasabi nyo, at pagdaka kayo, kayo rin ang masakitan. Yan ang katotohanan ko. Itaga nyo sa bato. Walang makabibiyak sa batong sandigan ng tao. Ngunit tao, ang sandata mo ay kayang baluktutin at kayang durugin. Ngunit ang Ama mong tunay at tapat mong kikilalanin, siyang iyong dapat na hanaping maging sandigang batong walang katibagan. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Alalaong baga, sumainyo ang kapayapaan. O aking Ama at Ama ng mundong ito,
yaong mga anak na binuhay mo upang sumambang tapat sa iyo. Subalit di na ulinigan ang tinig na pinagsigawan mo, kaya't namaluktot at bumaluktot ang isip at diwa ng tao. Subalit kay palad na naging matwid sa pananaw ay ikaw ang nakita, at naramdaman sa puso't ika'y kinilala, at habang nabubuhay na sila'y naririto, ay nahanap kanila. Ne karameneyahan, ne karameneyahanam, ne karameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Oh, sinong ama nyo? Tingnan nyo nga si ama nyo. Ano ba ang gawa ng ama nyo? Nanunuklaw ba? Kaya sabi nga, kanino ka lahi? Lahi ka ba eka ng alupo? Lahi kami eka ni David. Kung lahi kayo eka ni David, dapat sanay naging kawangis niyo ang gawa niya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, walang taong matwid, lahat ay bumaluktot ang isip. Ngunit kaya may Diyos, Espiritu, para iunat at ituwi. Walang taong banal, lahat nagkasala. Ngunit kung ika'y nakakilala sa Ama, lilisyan mo na ito para hindi na babalik-balikan mo pa. Walang taong magpapakabanal kung ang hanap ay sanlibutan at laman. Ngunit ang Espiritu Santo ay hanap sa inyo'y kabanalan, kaya't kung tinanggap nyo, kayo'y magbabagong buhay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. May bukas pa sa inyong buhay. Huwag damdamin ang bawat araw na sa inyo'y pinagdaanan sa tuwina'y kamti. Yaong amang sa buhay nyo ay aaliw sa isip nyo't damdamin tuwirang siya ang magbibigay ng pawang mabuti at malinis na isipan upang ang karumihan hawiin niyang tuwiran. Salita niya ang sa inyo'y isabuhay. Gagawin niyang mainang pusong taglay na siyang bumuhay sa puso niyo ay titibok ang pagmamahal. Kaya halina, halina kayo, yaman kayo ay may buhay pa, mga mahal ko. Tantuin niyong tuwiran, bulayin niyo aking aral na sa inyo ay akin na ipadatan. Ganang katauhan, saan ito kukuhanin? Kay talino at saan ka maglililang? Kung ika'y tao lamang, ginagawa mo't ninanasa ang ganito, kaya bang mo namang nilalang? Kaya halina, halina kayo, bawat katagay, himay-himayin nyo sa diwa nyo, at doon mararamdaman, matatanto nyong tuwiran, aral ay tunay,
at tapat sa inyong buhay, upang kayong lahat sa liwanag ay manahan, kamtin nyo kaligtasan. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Atchakaramaleya, aleya karamaleya, nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? O may sakit pa ba kayo? Basahin nyo ang inulat ni San Pablo. Kung kailan ako mahina, doon naman lumalakas ang aking espiritu. Sapagkat sa kanyang kahinaan ng katawan, nataglay niya yung Espiritu Santo, hindi niya nararamdaman ang kanyang kahinaan at kawalan. Ang nararamdaman niya yung kalakasan ng taglay niyang sa kanya'y ibinigay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga, saan ba kayo mahina? Saan kayo marupok? Tandaan ninyo yung pagkatao ito. Ngunit kung sinasabi niyong kayo malakas at matibay na mananampalataya, kay dali niyo namang matuksot maghabi ng salita sa kapwa niyo. Totoo ba kayo? O tao, ang wika ng Ama. Tandaan ninyo, sinambit niyo sa dilim, narinig sa liwanag. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekarameneyahanam, nekhanam, nekarameneyahanam. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, kundi sa bawat salitang banal na namumutawi na nagmumula sa Diyos na dakila, na inyong sinusundan, tinatawagan, di man ninyo nasisilayan. Sumainyong kapayapaan, mga minamahal. Nekarameneyahanam, nekarameneyahanam, nekarameneyahanam. Para kayong natuklaw na nga. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Sino nga po ba ang hindi nakakadama ng lumbay? Sino nga po bang hindi nagutom? Tao ka. Hindi ka banal. Hindi ka Diyos. Kaya kailangan kang kumain. Kailangan kang maghanap ng galak mo. Kung nalulumbay ka, saan mo hahanapin ito? Kung pagkain ng tiyan, mangbukal ka. Baka sa banggera. Kung wala kang lamesa, naroon pagkain mo. Kumuha ka at kumain ka. Kung tamad ka naman, may utusan ka, ibibigay sa'yo. May kakainin ka. Kung may kukunin sila, paano kung wala? Kanino ka pa rin hihingi? Di ba sa Diyos na dakila? Iyaw ng pawang katotohanan. Pagkain ng tiyan, pagkain kaluluwa, sa Kanya magmumula. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan. Kahabag-habag ka naman kung nagpapakatotoo ka at pagkatapos sasabihin sa iyo ng Panginoon mo, umalis ka sa aking harapan. Panginoon, gumawa ako ng mga hiwaga at himala. Panginoon, ako'y nangaral. Panginoon, ako'y nanggamot. Panginoon, ako. Puro ka ako. Ako nang ako. Ako nang ako. Sagot sa'yo ng Ama, umalis ka sa aking harapan. Kailan may di mo ako nakilala. Sapagkat ika'y gumagawa ng masama. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sayang lahat ang bawat araw. Kaya para wag masayang,
pakatotoo na lamang. Nang sa gayon, isang araw na napagalkat na kadama ng pagod, sabihin mo lamang, Panginoon, napapagod ako. Aalis niya yung pagod mo, aaliwin ka niya, pasasayahin ka, palalakasin ka pa. Panginoon, ako'y walang makain. Bibigyan ka niya sapagkat siya ang siksik-liglig at umaapaw ang pagpapala di nauubos sa lupa. Kaya lamang ang buhaya, bundat na'y ayaw pa. Kaya naman, ang kiti-kiti, hinahanap tubig na marumi. Tao, ang may pandinig ay nakarinig. Talinghaga kong tinuran, bulayin yung tuwiran. Kung kayo'y nasa katotohanan, mababatid niyong lubusan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Tayo na sa Antipolo. Buhay po ba ang Diyos? Pasensya na po, medyo malayo-layo ang aming misyon. Pero may bukas pa. Masaya po ba kayo? Nakatanggap po ba kayo? Mayroon po ba kayong iuuwi? Ano po iuuwi nyo? Katawan nyo. Walang tinapay dito. Kulang ang tinapay.